Hello guys and welcome to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo yung process kung paano ginagawa yung Poshmark lister, ano yung mga task na gagawin natin kapag nakakuha tayo ng ganitong online jobs. Okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so explain ko muna sa inyo kung paano natin makukuha yung trabaho na to. Siyempre, una, gagawa tayo ng profile dito sa mga freelancing website kagaya ng Upwork, freelancer.com, sa Fiverr, sa onlinejobs.ph. So, gagawa tayo ng profile na meron tayong mga skill set na kagaya nito na Poshmark lister, Poshmark title builder, SEO, description writer. So, about sa Poshmark or e-commerce. So, ngayon, kapag nakagawa na tayo ng ganitong profile, siyempre, ang hahanapin naman natin ng mga job post ay yung mga client na naghahanap ng Poshmark product lister. Makikita natin yan or masesearch natin yung mga trabaho na to sa mga freelancing website. So gagawa lang tayo dito ng profile at mag-a-apply tayo. So bibigyan ko kayo mamaya ng proposal letter kung ano yung ipinapasa namin na proposal letter para applyan namin yung trabaho na to. So kung interesado naman kayo guys na mapanood yung step-by-step guide kung paano ginagawa yung trabaho na to, so pwede tayong mag-enroll dito sa va4ecomcourse.com. Andiyan dyan yung mga e-commerce na trabahong ginagawa namin so dito sa website na to. Okay, so ano nga ba yung Poshmark? So isa tong e-commerce website guys. So itong e-commerce na to, ang mga ibinibenta rito ay yung mga pang-garage sales na ng mga client natin. So ito yung mga damit na hindi na nila ginagamit. So ibig sabihin mga nasa drawer nila, kagaya ng nakikita natin dito sa screen natin. So ang gagawin naman ni client ay maghahanap siya ng maglilista ng mga products na to. So yun yung trabaho natin bilang product lister dito sa Poshmark. So ito yung mga sample ng mga products na ililista natin dito sa website sa Poshmark. Kagaya ng mga jacket, sapatos, mga bags, yan, mga jeans, dress, mga tsinelas, sombrero, mga accessories, yan yung mga sample. Pero itong mga product na to ay mga used. So ibig sabihin sa atin dito sa Pilipinas, mga ukay-ukay. Pero sa kanila, mga personal na gamit nila. So yung mga client naman na makukuha natin dito ay bumibili sila ng mga bulk, ng mga ukay-ukay. Tapos ayun yung nagiging business nila. Pinapalista nila or ibinibenta nila to sa website. No? Kagaya ng Poshmark. Okay, so ito yung example ng mga sinisend sa atin na or isinishare sa atin ni client na mga file. Ito yung mga photo dito sa OneDrive. So, pwedeng sa Google Drive, sa OneDrive, sa Dropbox. So, ito siya, no? Tapos, ida-download natin yung folder na to. So, once na na-download na natin yung folder na yan, yan. So, pag in-open natin siya, ito yung actual na file na mga isa-search natin para mailista natin siya sa Poshmark ni client. Yan. So, marami to, no? So, kailangan dito, guys, medyo maganda-ganda yung internet nyo. Dahil, okay lang naman kahit hindi, pero sobrang tagal. So, kung maganda yung internet nyo, mas madali nyo siyang maida-download. Yan. So, ito yung sample file na mga ililista natin na products. So, ito naman yung mga skill set na pwede nyong ilagay sa profile nyo dito sa mga freelancing website na yung product lister, cross lister, itong closet sharer, dropshipping, product research. So, ito ay isang package dito sa Poshmark. So, e-commerce tayo na maglilista tayo or yung pinaka main na magiging skills nyo rito or pinaka-main na magiging trabaho nyo ay Poshmark lister. So, sa mga freelancing website, pwede nyo naman siyang gawing general or in general yung profile nyo. So, e-commerce, tapos pwede nyo nang ilagay yung Poshmark product lister specialist, yung ilalagay nyo na skill. Okay, so ito naman yung sample ng actual Poshmark ni client. So, dito, sisendan niya tayo ng mga photo ng mga product niya, ng mga ukay-ukay niya, tapos mag-add tayo dito ng picture, gagawa tayo ng title, gagawa tayo ng description. So, isa-search natin yung mga product na isinend sa atin ni client para makuha natin yung mga specs nung bawat picture na ibibigay niya sa atin. So, tapos gagawa natin siya ng title, gagawa natin siya ng description, tapos lalagay natin siya sa category, lalagay natin yung mga size, brand, color. So, ito yung paulit-ulit na gagawin natin sa trabaho na to. So, every day or minsan every other day, nagsisend ng file si client sa atin dun sa mga product na ililista natin dito sa Poshmark niya. So, ito yung sample ng Poshmark ni client. Okay, so dito naman sa mga freelancing website, ito yung sample naman
ng mga job post na naghahanap ng mga Poshmark lister. Kapag nag-search kayo ng Poshmark product lister or itatype natin sa mga freelancing website yung Poshmark lister, maraming isasuggest sa atin yung mga freelancing website na trabaho about dito no, sa Poshmark lister. So dito, kiklik nyo lang yung apply now. Tapos, kapag a-applyan na natin siya, ito naman yung ginagamit naming proposal letter. So, ito yung isinisend namin dun sa job post, no? A-apply namin yung trabaho, ito yung isisend namin na letter na sasabihin namin dito, no? Na meron kaming 2 years experience. So, kung wala ka naman experience, bihira naman sa mga client. Sabihin na natin na 70% hindi na sila nagtatanong kung may experience ka ba kasi makikita naman nila sa profile mo na may alam ka sa trabahong ina-apply mo. So, babasahin kasi nila yung profile mo dito. Pero kami, dahil nga may experience na kami, so naglalagay kami rito ng experience. So, ito yung proposal letter na pwede nyo itong kopyahin or kuhanan nyo ng idea para makagawa kayo ng sarili nyong proposal letter or CB letter na ipapasa natin dun sa kapag mag-a-apply tayo ng trabaho. Okay guys, so uulitin ko, no? Gagawa kayo ng profile sa mga freelancing website na ang lalagay nyo na skill set, halimbawa ito yung gusto nyo maging trabaho sa Poshmark lister. So, gagawa kayo ng profile about dito sa mga e-commerce product lister na trabaho. So, pwede tayong manood ng mga ibang video tutorials natin dito sa YouTube para makakita kayo ng sample kung paano kami naglilista ng mga products. Tapos, hahanap lang tayo ng mga client. So, ang mga magiging client natin dito ay taga US, taga Canada, taga UK. Tapos kung tatanungin nyo naman ako, sir, kailangan ba sa interview, kailangan ba fluent ka mag-English? So dito guys, no, by chat lang. So magchat-chat lang kayo, tapos bibigyan kayo dito ni client ng trial kung talagang marunong kayo maglista ng products. So, kaya kung interesado kayo guys na malaman yung step by step na trabahong ginagawa namin dito, so dito sa VA for Ecom course, no, matututunan nyo yung trabaho na to. So sa interview naman, kung ano yung mga tinatanong nila sa interview. So, may mga client na about naman sa trabaho. Halimbawa, paano ka mag-title, saan ka pa nakapaglista ng mga products. Kasi dito sa trabaho na to sa Poshmark, meron tong kakambal na cross-listing. So, ibig sabihin, ililista natin siya sa Poshmark, tapos ililista natin siya sa eBay, ililista natin siya sa Shopify. Halimbawa naman dito sa Pilipinas, no? Meron kayong ibibentang product. Yung product na to, ililista nyo siya sa Lazada, ililista nyo siya sa Shopee. So, ibig sabihin, pag nabili siya sa Shopee, di-delete nyo na siya sa Lazada. So, ganun yung nangyayari sa trabaho na to. Ganun yung mga flow. Kaya, pag napag-aralan nyo yung skill na to, so yung mga process, dun kayo babase kung ano yung mga itatanong sa inyo. Dahil kung ano yung ginagawa nating trabaho, yun din yung mga itinatanong ni client. Kapag may client na nagtatanong. Pero usually naman dito, kapag nakakita kayo ng client, nakita yung proposal letter nyo, in-interview kayo, automatic bibigyan kayo na ito. Or madalas, nagbibigay sila ng trial. Bibigyan kayo ng 2-3 products. Tapos yun yung isa-sample nyo sa kanila. Once na magustuhan nila yung listing nyo, sisendan na nila kayo ng contract ng trabaho. So, dyan nagwo-work guys, no, yung online jobs ng Poshmark product lister. So, ito yun yung mga task na gagawin nyo. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.